paano ba magbibigyan ng kaklaruhan, 'di ba? O kaliwanagan ang divine purpose. Siya ay meron meaning and direction. Alam niya yung purposes ng Panginoon dahil meron siyang relasyon sa Panginoon. Nakikita niya yung kabilang buhay, hindi lamang nakikita niya yung buhay ngayon sa mundong ito. Alam niya ano ba yung mangyayari sa kabilang buhay. Meron siyang eternal perspective at naintindihan niya bakit nga ba? Bakit nangyari to? Bakit nangyari to? Ano ba yung dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na to? So, pag-usapan po natin, we know the why. Sabi po sa Philippians 2, verse 13, for it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work. That is, ano raw ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. So, anong ibig sabihin po dyan? Masaya po ang Panginoon na pamunuan ka sa buhay na maganda, sa buhay na matuwid, at hindi siya madamot na hindi kanya pagpapalain. Kaya nga po sabi niya sa Sermon on the Mount, sa Matthew 6:33, seek my kingdom and my righteousness first. At lahat ng hinahabol ng mga tao makamundo, idadagdag ko sa iyo. Hindi mo kailangan i-pursue ang fame and glory, hindi mo kailangan habulin ang kayamanan, ibibigay ko sa iyo yan. Ang dapat mong habulin, ang dapat mong saliksikin, ang dapat mong gawin is seek yung katwiran ko at ang aking kaharian. Dahil ako ang magbibigay sa iyo ng lahat ng yaman na kailangan mo, lahat ng pangangailangan mo according to the riches and glory in Christ Jesus. And that's it. Tignan po natin yung buhay ni Joseph the Dreamer. So siya po ay isa sa 12 anak ni Jacob and ni Rachel. Ngunit, kinaingitan po siya ng kanyang mga kapatid. So siya ay binenta para maging alipin. At pagkatapos na maging alipin, siya ay napunta sa bahay ni Potiphar. Siya ay naging malupit, mahusay na trabahante ni Potiphar. Siya ay naging mayordomo. Ngunit, nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar at ginawan siya ng chismis. At ang chismis na to ay tinangkang gahasain ang asawa ni Potiphar. So, anong nangyari sa kanya? Napunta siya sa kulungan. Meron siya mga nakilala sa kulungan at binigyan niya ng pagkakataon na ma-interpret ang dream nito at nangyari yung interpretation ng dream na to. At habang nasa kulungan siya, hindi siya naggitngit. Pinanghawakan niya yon. Ang kanyang divine purpose ay maging mahusay, born into greatness by the vision of God. Hindi niya kinalimutan. At syempre dumating ang panahon na naalala nung nakulong during that time ng chief cupbearer, yung ininterpret na yung dream at sinabi kay Pharaoh, meron akong nakilala, isang Hebrew, siya ay nasa prison at kaya niya mag-interpret ng dream. So, ininterpret niya yung dream na panaginipan ni Pharaoh. At ano nangyari? Siya ay umangat sa kapangyarihan, siya yung naging number 2, he became the governor of Egypt. Sabi niya, ang tangka ng bagay na to sa buhay ko ay kasamaan, ngunit ang kabutihan ng Panginoon ang nanaig para maraming tao ang maligtas doon sa famine during that time. So ano ang legacy niya? Joseph's family, the Israelites prospered in Egypt, essentially saving Israel.